Grabe po, ang tigas ng panga ni Marcos, mga kababayan. Ang kapal ng muka. Hindi na nahiya, mga kababayan, matapos siyang ikanta ni Saldico na noong 2025 national budget, meron di umano siyang 100 billion insertion. Aba, hindi pa ho nakontento itong Singagba, mga kababayan. 2026 national budget, may panibago na naman pong 100 billion insertion si Bongbong Marcos, mga kababayan. Ayon po ito kay Attorney Harry Roque. O ito ho ang video. Panoorin ho natin, mga kababayan. Maliban po dito sa pasabog ng panibagong 100 billion na insertion ni Marcos, aba, kayo na lamang po ang humusga, mga kababayan, dito sa napakagandang katanungan niya po para sa ating lahat. Okay, pero bago ko po simulan itong video, mga kababayan, pagkikisuyo lang po sa mga hindi pa po nakasubscribe. Baka naman at paki-click na rin po ang notification bell para updated kayo sa lahat ng upload at huwag niyo pong kalimutan, paki-like at share po itong video na ito, mga kababayan, para malaman po ng ating mga kababayan kung gaano po kakapal ang mukha ni Marcos, mga kababayan. Hindi na nahiya, panibagong 100 billion insertion na naman. O eto na ho, panoorin na po natin. Pagtugma-tugmain natin ang mga pangyayari. Hindi ba sinabi ni Zaldico na ang Marcos Bangag ay sinabihan siya na mag-insert ng 100 billion last minute? At nagsulat nga si Zaldico na hindi po pwede yan. Kasi saan mo kukunin yung 100 billion kung hindi mo babawasan yung ibang mga proyekto? Diyan daw nagsimulang nagalit ang Marcos Jr. kay Zaldico. Alam ngayon ni Yusek Cabral kung ano yung mga proyekto totaling 100 billion na isiningit ni Marcos Jr. Wala na pong ibang nakakaalam dyan kung hindi si Yusek Cabral lang. Diretso po yan from Malacanang to Yusek Cabral. Ito pa po ang talagang nakakagalit. Alam nyo ba na itong 2026 budget hindi pa nalalagdaan, nagpasok na naman ang Marcos Jr. ng 100 billion insertion. At sa 100 billion ng mga proyektong yan, tanging si Yusek Cabral lamang at si Bangag Jr. ang nakakaalam kung ano-ano yung mga proyektong yan. Bakit ba ho importante na malaman ni Yusek Cabral kung sino talagang proponent? Diyan po kasi nag-aaway-away ang senatong, ang congressman, ang congressman at ang Malacanang. Siyempre, mag-aaway-away sila dahil sasabihin nila, proyekto ko to. At kung sino ang pwedeng mag-angkin ng proyekto, sa kanila pupunta yung tongpats. Ganun po yun. Ang pinag-aawayan, pera. Bali, wala na po ang kredito. Sa in fairness, kakaunti na lang yung EPAL na this is a project of Congressman so-and-so. Ang importante ngayon, kwarta-kwarta lang. Kaya, yung 100 billion ni Bangag na ipinasok na naman niya sa 2026 budget, wala na pong nakakaalam kung ano yung mga proyektong yan, kung hindi si Yusek Cabral lamang at ang Marcos Jr. Siguro, mag-aaway-away ngayon sila. Dahil wala na si Yusek Cabral at hindi naman siguro ipapasabi ni Marcos Bangag Jr. na sa kanya yung proyekto, mag-aaway-away sila para sa SOP. Ang mangyari dyan, yung mga kontratista nila maglalabanan at harinawa, sana makakuha ng pinakamababang presyo ang taong bayan na magbabayad ng proyekto. Dahil lamang hindi alam kung sino pupunta, kanino pupunta ang SOP, ngayong wala na si Yusek Cabral. So mga kaibigan, isipin nyo yan. Kung si Yusek Cabral lang ang may alam, bukod kay Marcos Jr., kung ano-ano yung 100 billion mga proyekto na ipinasok nila noong 2025 at yung 100 billion na ipinasok na naman ng 2026, sino kaya ang gustong magpatahimik kay Yusek Cabral? Wala akong sinasabi. Hindi ko pinagbibitangan si Bangag Jr. Bahala na kayong magkaroon ng sarili nyong konklusyon. Pero alam ko naman, matatalino kayo. Kung may itinatago, at kung yung tinatago, mabubuking ni Yusek Cabral kapag siya'y napilitang magsalita, alam nyo na kung sino ang gustong magpatahimik kay Yusek Cabral. Yung pinakadulo ang nagdala ron, mga kababayan, yung katanungan ni Attorney Harry Roque, no? Sino kaya ang maaaring magpatahimik kay Yusek Cabral? Pero mamaya na po natin pag-usapan yan, mga kababayan, ha? Dito muna tayo sa panibagong 100 billion na insertion ni Marcos. Kung merong insertion, si Bongbong, mga kababayan, mawawalan ba ng insertion si Romualdez at si Sandro Marcos, mga kababayan? Kung 100 billion kay Marcos, siyempre, kay Sandro, tulad ng dati pa rin yan. Nasa 50 billion pa rin yan insertion. Kay Romualdez, mga kababayan, baka mas malaki pa po kaysa kay Marcos o di kaya, mas mababa ng kaunti sa insertion ni Marcos, mga kababayan. Saan na naman nila gagamitin yan? Ha? Sa walang katuturang proyekto na naman nila, mga kababayan. Kung meron silang mga proyekto, pero hindi naman po natin nakikita. Di ba? Wala nga silang natulungan ng mga kababayan natin na mga hirap sa buhay. Kahit naman lang sana, mga kababayan, sa pagbayad ng ospital ng ating mga kababayan na mayroong mga karamdaman o di kaya mga mahal sa buhay nilang mayroong karamdaman, kahit yun naman lang sana, wala rin naman tayo nababalitaan. Pero ang OBP, mga kababayan, kapraso lang po ang budget at hindi pa insertion. Talagang pinirmahan ng Kongreso, pinirmahan ng Senado, itong 800 mahigit milyon lang, 1,800,000 mahigit milyon lang
na budget sa OBP nagagamit ng tama. Napakarami nating mga kababayan ang nakikinabang, lalong-lalo na sa burial at saka sa mga bill sa ospital. Pero kung Marcos, meron ba? Wala ho tayong nababalita ang gayaan, mga kababayan. Kundi, maaaring lahat sa bulsa lang po nila, mga kababayan, na pupunta. Hindi po pinakikinabangan ng ating mga kababayan. Ganyan po sila. Gumawa ng pera, mga kababayan. No? Ano lang ba? Dinaan sa insertion, mga kababayan, para magkaroon ng laman ang sarili nilang bulsa. Ngayon, dahil nga, nasabi ni Atty. Harry Roque, mga kababayan, na ang mga nakakaalam, lahat ng mga insertion, no, ni Marcos at lahat ng iba pang mga transaksyon ni Marcos, mga kababayan, ay si Yusek Cabral. Di po ba? Maliban po kay Yusek Cabral, mga kababayan, meron pang nakakaalam sa mga hinahawakang papeles o mga dokumento na hawak ni Yusek Cabral nung siya pa ay nabubuhay. Di ho ba? Walang iba, kundi itong nanghingi ng kopya ng file ni Yusek Cabral, mga kababayan, si Congressman Leviste. Dahil siya ngayon, mga kababayan, ang may alam o may alas na aniya po, magtatapos na po ang mga investigasyon dito sa mga maanumalyang flood control project, oras na nailabas sana ito ni Cabral, siya ngayon ang kakalampagin natin, mga kababayan. Hihilingin natin dito kay Congressman Leviste na siya na lang ang maglakas loob, magsiwalat ng mga file na hawak niya na mula po mismo kinuha niya sa file ni Yusek Cabral at pinayagan ito ng DPWH, mga kababayan. Patunay, ito ho, simulan natin sa pinakaunang na-post ni Congressman Leandro Ligarda Leviste, mga kababayan. Ito sabi niya, may listahan sa computer ni Yumaong Yusek Cabral ng lahat ng proponents ng DPWH insertion. Kasama dyan kay Marcos, kasama dyan kay Sandro, at maaaring kasama rin dyan kay Martin Romualdez. About insertion ito. Mga proponents, listahan. Okay, may kopya nito. May iilan daw. So, yung iilan, huwag na nating hangarin yan na ikanta o ilabas ito. Matatakot yan sila. Ito, may lakas na loob, may tapang tong bata na to, si Leviste. Bagamat meron ng iilan na may kopya, pero huwag na yun, dito na lang tayo tumuto. Kung lumabas lang ito, tapos na ang mga investigasyon. Yan. Di po ba? Tandaan po natin yan, Sinabi ni Congressman Leviste, kung tapos na daw sana ang investigasyon kung mailalabas po ito, mga kababayan. Okay, tuloy natin yung basa. Bakit karapat dapat natin siyang kalampagin o katukin, humiling sa kanya, na siya na lang ang maglabas ng mga listahan na ito. Kung sino-sino man itong mga mayroong mga insertion. Ito pa, pangalawa, ang file ni Yusek Cabral ay inaprubahan ng DPWH na ibigay sa akin noong September 4. Ipinakita ko ito sa ICI noong November 18 at 19 at sa Ombudsman noong November 26. May kopya rin ito o may kopya rin ang DPWH nito. Yung kopya sa DPWH, mahihirapan tayong hilingin sa DPWH na sila ang maglabas. Hindi ho nila malamang ilalabas yan, mga kababayan. Kasi sa pool dyan si Marcos Pwede silang, mayayari, mabalikan sila ni Marcos kapag sila naglabas. Kaya wala tayong ibang kakatukin, mga kababayan, si Congressman Leviste. Sisimulan po natin ngayon. Bigyan natin ito ng 1 linggo. Ewan ko lang kung hindi tayo mapansin ni Congressman Leandro, mga kababayan, na ninanais natin na siya na lang ang maglabas. Kasi dito po sa huling babasahin ko, mga kababayan, isa pa ho ito no? Mas masakit po ito, mga kababayan, para po sa pamilyang Cabral o pamilya Cabral. Sinabi niya ho kasi dito maliwanag ibinigay sa kanya noong September 4, ipinakita niya ito sa Ombudsman, 2 beses, Nobyembre 18 at saka 19. Tapos, sa DPWH din, meron pa silang kopya. Di ho ba, mga kababayan? At pinayagan di umano siya ng DPWH na humingi ng kopya. Wala na po tayong iba pang hahanapin pa ng mga personalidad, mga kababayan, para magsiwalat nitong mga listahan ng mga proponents patungkol po dito sa DPWH insertion, kundi si Congressman Leandro Leviste lang. Ngayon, mananawagan tayo. Sir, Congressman Leandro Leviste, parehas po ang ipinaglalaban natin, sir. Hindi po tayo magkalaban ng paniniwala at ipinaglalaban. Parehas lang po tayo na maisiwalat na kung sino talaga ang mastermind nitong napakalalang anomalya sa flood control project. At itong sinabi po ninyo, sir, na listahan ng mga proponents, DPWH insertion, patunay po sa sinabi ni Atty. Harry Roque na mayroon na namang panibagong insertion si Marcos na nagkakahalaga
ng 100 billion pesos. Baka pwede nyo pong ilabas yan, sir. Yung mga files na hawak po ninyo na nagmula po mismo kay Yusek Cabral, baka naman, sir. Ilabas nyo naman po, sir. Alam po namin na meron kayong tapang, meron kayong talino, nasa tama ang ipinaglalaban ho ninyo. Subukan nyo pong ilabas, sir, para malaman po namin lahat kung sino-sino pa po itong mga nakalista na merong limpak-limpak na salaping insertion. Maawa po kayo sa mga kababayan natin. Tulong na rin po ito sa ating bayan, Sir Congressman Leandro Leviste. Humihiling po kami sa iyo ngayon na sana kayo na lang po ang magsiwalat. Itong mga files na hawak ko ninyo. Total na sabi naman po ninyo, sir, na kung nailabas lang sana yung mga hawak ni Yusek Cabral, abay tapos na ang mga investigasyon. Ngayon po natin tapusin ang mga investigasyon, sir. Kayo na po ang maglabas. Total, nasa inyo naman na ang files ni Yusek Cabral. Kayo na lang po ang maging instrumento para matapos na po ito. At masukol na at matumbok na kung sino talaga ang mastermind. Yan ang pinakamahalaga, sir. Sana po, pagbigyan nyo po kaming mga nasa baba na nakaantabay dito sa napakalalang korupsyon na nangyayari sa ating bansa, lalong-lalo na sa mga insertion, sa gagawin nyo po. Sana gawin nyo po, sir. Parang awa nyo na po. Nagmamakaawa na po kami sa inyo. Maglakas loob po kayo. Total, may tapang naman po kayo eh. Kasi kung hindi lang nasuspende si Congressman Kiko Barsaga na minsan ang kinampihan mo dahil sa pagkakasuspende sa kanya, baka siya pa naglabas niyan eh. Baka hingin niya sa'yo yung mga files na nasa iyo na nagmula kay Cabral at siya mismo ang maglalabas sa kanyang social media. Eh kaso suspendido pa po itong kongresista. Baka pwede, sir. Leandro Leviste, kayo na lamang po ang maglabas, sir. Patunayan nyo po na totoo yung ipinaglalaban ninyo. Patunayan nyo po, sir, na totoong meron kayong alas na hawak tungkol dito sa mga DPWH insertion na ito. No, sir? Para malaman naman po namin. Kasi may karapatan din po ang taong bayan kung sino itong mga elected official na gahaman sa salapi. No, ginagamit po ang insertion, pinipilit nila na mag-insert talaga ng budget na para sa kanila lang naman talaga yan, sa totoo lang. Ako naniniwala ako dyan, mga kababayan na yung mga insertion na yan, siguro yung iba, merong mga nasimulang proyekto pero hindi natapos katulad ng kay Risa. Diba? Insertion din yon. Meron siyang pinagawa, sinimulan niya. Yung nga lang, mga poste lang natapos. Tapos ngayon, nabubulok na yung mga bakal. Hindi man lang natapos, pero kumpleto ang pera nun. Ibinigay, ipagpalagay natin nasa 20. Papalagay lang ha, pagpalagay natin nasa mga 180 million. Halimbawa na lang. Eh mga poste lang yung pinatayo eh. Siguro nagkakahalaga lang yun ng 2 million. O nasaan yung iba? O di ba? Ganon. Eh di binulsa na. Eh mas lalo na. Yung 100 billion ni Marcos, 50 billion ni Sandro Marcos. Di ba, mga kababayan? Kaya, gamitin po ninyo, mga kababayan, ang inyong mga kanya-kanyang social media account. Katukin po natin ang tanggapan ni Congressman Leandro Leviste dahil siya na lamang po ang natatanging merong hawak ngayon ng mga file ni Yusek Cabral na hinihingi sa kanya. Di umano pa nga, mga kababayan eh. Kaliwaan daw ang mangyayari eh. O eto, basahin ko. Kaliwaan ha. Sinabihan ang mga anak ni Yumaong Yusek Cabral na hindi ilalabas ang bangkay ng kanilang ina hanggat hindi nila isinusuko ang cellphone nito. Ito ay kahit wala pang kasong naisampa laban sa kanya sa alinmang hukuman. Kasi ganito yan. Kapag ang isang tao nasampahan na po ng kaso, pwede na pong kuhanin yung kanyang mga gadget. Kasama po yan sa investigasyon, mga kababayan. Hindi pa naman po nasasampahan ng kaso saan mang hukuman si Cabral, meron na pong iilan na nagnanais na kuhanin ang kanyang mga cellphone, ang kanyang mga gadget. Di ba labag ito sa batas, mga kababayan? Kapalit ito, mga kababayan, sa bangkay ng ni Yusek Cabral, ibibigay sa pamilya, kukunin yung cellphone. Pero pag hindi ganoon ang nangyari, walang bangkay ni Yusek Cabral na makakarating sa pamilya niya hanggat hindi niya ibinibigay yung mga gadget ni Yusek Cabral. Kita nyo na, mga kababayan, gaano kahalaga yan? O yung ibang mga files na kay Congressman Leandro na. Tama lang po, nakatukin natin ang tanggapan ni Congressman Leandro. Nasa devices niya ang listahan ng mga proponents ng DPWH insertion na ngayon ay maaaring nasa kamay na po ni Congressman Leandro dahil sa kanya po mismo nanggaling na pinayagan di umano ng DPWH na humingi ng kopya si Congressman Leandro mula sa mga files ni Yusek Cabral. Baka pati yung mga phone na ito, itong DPWH insertion na ito, maaaring nasa kamay na ngayon ni Congressman Leandro, mga kababayan. Kalampagin po natin itong tanggapan ni Congressman Leandro. Sana
ipresenta niya sa tao, ipakita niya. Total na ipakita niya na di umano sa ombudsman at saka sa ICI mga kababayan no. Maano bang ipakita niya na rin sa ating lahat? Meron po tayong karapatan na makita yan. Bakit? Unang-una, taxpayer din po tayo mga kababayan. Mamamayan din po tayo ng Pilipinas. Di hamak na mas marami po tayong mga taxpayer kaysa sa mga nasa tanggapan ng ICI, nasa tanggapan ng ombudsman na ipinakita niya yung mga files na nakuha niya kay Cabral. Dapat ipakita niya rin sa atin. Congressman Leandro, na ipakita niyo na po sa ombudsman at saka sa ICI, itong dalawang investigative body na ito, ipakita niyo rin po sana sa taong bayan. Karapatan po namin yan. Uulitin ko po, sir, hindi tayo magkalaban. Parehas po ang ipinaglalaban natin. Sana, sir, sa lalong madaling panahon, maipakita niyo na po, maipresenta niyo na po sa taong bayan, sa inyong nalalaman na kaparaanan, maaari sa sarili mong social media o di kaya sa mga mainstream media. Okay? Ito pa isang balita, mga kababayan. Nako, kahiya-hiya na naman ito, mga kababayan. Kawawa naman si Marcos ho. Kaya pala, hindi nakakapagtaka na bumaba ang approval at saka trust rating niya. Di hamak na mas mataas pa rin ang pangalawang Pangulo. Eto ho. Halos kalahati ng mga Pinoy ang naniniwalang mahina ang kalagayan ng bansa ayon sa pahayag 2025 end of the year survey ng Publicos Asia. Sa survey na ginawa noong Desyembre 7 hanggang August 2025 at nilahukan ng 1,500 rehistradong botante sa bansa, 49% po mga kababayan ang nagsabing mahina ang kalagayan ng bansa habang 31% naman po lamang ang nagsasabing nasa tamang direksyon. Kita nyo na mga Pinoy, di kontento sa direksyon ng Pilipinas. Sino po ba ang nagtitimon ng Pilipinas para mapunta sa masamang direksyon o mapunta sa mabuting direksyon ng Pilipinas? Walang iba, kundi si Bongbong Marcos, mga kababayan. Siya po ang nagtitimon. Siya po ang driver. Siya po ang piloto, siya po ang kapitan. Kung sa barko pa. Marami po sa ating mga kababayan ang nagsasabing wala sa tamang direksyon ng Pilipinas. Dahil ho yan sa pamumuno ni Bongbong Marcos na wala sa tamang direksyon at walang tamang desisyon, mga kababayan. Yan po ang katotohanan dyan. Kaya nasabi ng karamihang Pinoy na wala sa ayos ang direksyon ng Pilipinas. So anong dapat natin gawin? Di panibagong katukan na naman to ng tanggapan ng Presidente. Mr. President, mahiya ka naman. Mas marami ng Pilipino ang may ayaw sa'yo o sa pamumuno mo. Kasi napansin nila na wala sa maayos na direksyon ang pinatutunguhan ng ating bansa. Magulo na po ang bansa, Mr. President. Baka pwedeng mag-step down na lang po kayo, Mr. President. Huwag na po hayaan na mangyari. Ang mangyari po, o ang nangyari noon sa tatay mo, ibigay mo na sa ibang tao ang pamamahala sa Pilipinas. At unang-una, marami na pong nagsisipag-rally, mga kababayan natin, galit na po sa napakalalang korupsyon na nangyari sa ating bansa, na napabayaan nyo po. Hindi nyo po hanggang sa ngayon inaarsimba. Pangalawa, itong wala sa maayos na direksyon ng ating bansa, naramdaman na po ng ating mga kababayan, Mr. President. Huwag po kayong manhid, sir. Hindi na po kayo nagugustuhan ng ating mga kababayan. Hindi na po kayo mahal ng ating mga kababayan. Pinandidirihan na po ang inyong administrasyon. Aba, tabla naman po kayo ng hiya. Meron po bang salitang delikadesa sa pagkatao po, sir? O wala? Nagtatanong lang. Ngayon kung wala, sige, ipagpatuloy mo yung kakapalan ng mukha mo, sir. Pero kung kumikilala ka pa sa salitang delikadesa, gamitin mo na. Maawa ka para sa bayan na lang sana. Yan lang. Okay, sir? Ito pa isang balita, mga kababayan. Itong tungkol naman po dito sa sinabi ni Auntie Claire, nako. Kita nyo kung paano niya niluluto ang istorya tungkol dito kay Yusek Cabral na pwede niyang i-connecta na naman sa mga Duterte, mga kababayan. Siguradong ito na naman ang sasakyan ng mga trolls at ng mga bangag vlogger. Ito sabi niya, lahat ng anggulo, ayan lahat ng anggulo, pag-aaralan natin, Malacanang, posibleng sangkot ang kampo ni BP Sara sa pagkamatay ni Yusek Cabral. Kita nyo na? Lahat pati ng anggulo, mga kababayan, pag-aaralan daw nila, iko-connecta na naman po nila, mga kababayan, sa mga Duterte at kay BP Inday Sara. Naunsa na ito, oy. Naglabas ng matapang at prangkang pahayag ang Malacanang kaugnay ng pagkamatay ni dating DPWH Undersecretary Catalina Cabral matapos ihayag na isa sa mga
tinitignang anggulo ay ang posibleng pagkakasangkot ng kampo ni VP Sara Duterte ayon kay Claire Castro, tagapagsalita ng Malacanang, hindi sila magbubulag-bulagan at lahat ng anggulo ay sisilipin gaano man ito sensitibo, mga kababayan. Pinag-aaralan namin ang lahat ng anggulo. Walang exempted, walang ligtas, kahit VP ka man. Ayon yan kay Atty. Claire Castro, mga kababayan. Diyan na lang po. Medyo mahaba-haba pa po itong babasahin po, pero hanggang dito lang po. Kita nyo na? Paano kaya nila gagawin na maikokonekta po nila kay VP Inday Sara itong pagkamatay ni Yusek Cabral na meron ng pahayag si Atty. Harry Roque na nagmula po malamang sa kanyang insider na ang katanungan po kanina ni Atty. Harry Roque ay sino di umano ang maaaring magpagurgor kay Yusek Cabral. Di ba? Yan ang tanong niya. Di ba? Sino ang maaaring magpapatay kay Yusek Cabral? Ngayon, nasabi pa ni Atty. Harry Roque na lahat ng listahan ng lahat ng mga proponents hawak ni Yusek Cabral. Lalong-lalo na itong DPWH insertion na ito, mga kababayan. Na ngayon, ay na kay Congressman Leviste na. Kung nadali ho nila si Yusek Cabral, mga kababayan, kung napatahimik man nila, kung ito may pinatahimik o sadyang tumalon itong ale, ipagpalagay natin kunwari, pinatahimik talaga itong si Yusek Cabral. Oo, napatahimik nila, pero meron pong pinagpasahan ng mga dokumento. Walang iba, kundi si Congressman Leandro Leviste, mga kababayan. Congressman Leandro Leviste, mag-iingat po kayo, sir. Mahirap na. Alam niyo naman po, ang mga nakaupo ngayon, may sa demonyo, sir. Mahirap na, baka igaya po kayo kay Yusek Cabral, wag naman po sana. Hanggat maaari, sir, dagdagan niyo po yung inyong mga bodyguards para safety ho kayo. Lalo na't nasabi niyo na po na ang mga file na hawak ni Cabral ay hawak na rin ninyo. Delikado ho kayo. May alas po kayong hinahawakan, sir. Okay? O, ito pa isa, mga kababayan. DNA tungkol po kay Yusek Cabral. Kumpirmado, mga kababayan, na siya nga ang babaeng nahulog sa bangin. O, ito. O, DNA test confirmed remains found belong to Catalina Cabral. Ayon po sa DILG, mga kababayan. DNA test confirms remains found belong to Catalina Cabral. Yan, mga kababayan. So, mawawala na ngayon ang agam-agam o hinala ng ating mga kababayan na baka hindi si Cabral ang namatay, kasi nga hindi daw pinakita yung muka, o baka drama-drama lang, na kunwari merong isang babaeng nahulog doon sa bangin at sinasabing di umano'y si Cabral, pero ang totoong Cabral, nilisan na ang Pilipinas at nasa ibang bansa na. Mawawala na ngayon yung haka-haka na yan. Kumpirmado na inumpirma na ng DILG na si Cabral nga, mga kababayan. So, doon na po tayo sa kung sino ang may kagagawan ng pagkamatay ni Yusek Cabral, katulad ng katanungan ni Atty. Harry Roque. Okay? Mag-antabay tayo. Hanggang dito lang. Maraming salamat, mag-iingat kayong lagi at higit sa lahat. Mahalin po natin ang Pilipinas.